Muling ibinida ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang bagong lunsad na matatag curriculum sa isang event sa Davao City. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Argel. Susan, sa pagdalo ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa opening ng Philippine Book Festival dito sa lungsod ng Davao ay binigyang diin niya ang kalagahan ng pagbabasa ng mga libro upang masanay at mapaunlad ang kakayahan ng mga Filipino learners sa pagbasa at pagsulat. Sa Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang guest of honor and speaker sa ginanap na Philippine Book Festival sa lungsod ng Davao ngayong umaga na inorganisa ng National Book Development Board. Binigyang diin ni VP Sara ang kalagahan ng Philippine Book Festival sa learning ability ng mga Filipinong mag-aaral. Dagdag ni Vice President Duterte na sa mga nakaraang taon napansin ang pagbaba ng kakayahan ng Filipino learners sa pagbasa at pagsulat. Kaya't sa paglunsad ng matatag curriculum na isang revised at improved version ng K-12 program o K-10 program, naglalayon itong maitama ang pagkukulang sa nakaraang programa na malaki ang naging epekto sa mga kabataang mag-aaral, lalo na sa pagbasa at pagsulat. Naglalayon umano ang DepEd na makapagbigay ng accurate, responsive at culturally relevant na reading materials na makapagpabago din sa buhay ng learners. Narito po ang pahayag ni Vice President Duterte. Our direction is not only for our learners to possess the power of writing and reading, but most importantly, for them to value this power as it could help them navigate life successfully. Susan, una nang sinabi ni Vice President Duterte na matapos ang paglulunsad ng matatag curriculum ay sa ngayon ay makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga publisher para sa mga libro na ipapamahagi sa mga bata. Susan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.